Hello, good morning. Guys, kasama mo sa business. Ayan daw, nandito naman po sa umaga na ito. Magpapito naman sa pool sa inyo sa kaalaman ko, sa pag-alaga ko ng manok, sa pag-hybrid ko na sarili ko mga alaga manok na mga gawin ko mga panglaban. Kasabong pala, maraming salamat talaga unang-una sa lahat sa inyo nga nag-subscribe sa akin, nag-support sa akin sa aking channel, kasi sa dito lang na paraan mayroon talaga kahit papaano kayo na konting malalaman, matutunan sa akin tungkol sa pag-breed ko sa manok ko at sa pag-alaga ko sa aking manok na sariling panglaban din sa bawat feed. Kasabong pala, ito yung ipakita ko sample sa inyo na umaga na ito ngayon. Yung nandito kasi sobrang maulan, ngayon lang tumigil-tigil ang ulan dito sa amin, dito sa QC. Maputik doon sa kabila, kaya hindi mo na ako nag-upload doon, nagbibideo dito muna ako dito sa grahe lang naman ito pa rin ipakita ko sa inyo yung mga race na dito ko, dahil ay yung race ko dito palit-palitan kung sinong may nagbilang, ilagay ko dito para lagi kong imas-imas pagdating bago ako matulog kung wala akong ibang ginagawa. Ito muna, tagaan nyo muna ito, pero isa lang din ito ka process ko na stag na ano ito siya, yung sweeter gray pa rin ang process nito, kaya mahaba ang hindi sakto sa pagkatawan nito. Hindi ako argabyado pagdating sa labanan sa sabong. Kasabong pala, ang topic natin ngayon, konting may dugtong ko nung muna mga videos ko, pasensyahan nyo kasi ako prank ka, totoo talaga, kasi ako aminado nga ako nga backyard birders lang ako, kasi ang backyard birders ulitin ko kahit abot 50 pang hinawakan nating manok, 100 backyard birders pa rin yan. Kasi ang backyard birders katulad sa atin, dami ding klase sa backyard birders. Mayroon na nag-backyard birders, mayaman din yan. Kasi gawang backyard birders dahil ang gusto lang niya, nag-budget siya sa pira niya na pang-tustos na pagkain pang araw-araw. Natipindi yan. Mayroon pag-pira din na backyard birders, totoo lang yan, na maliit lang din ang pwesto. Kaya abot kaya lang na ilagay niya sa iyang pwesto ang gawin niyang manukan. Magdepende sa kadami sa manok lang din yan. Mayroon ding nag-backyard birders na abot kaya lang din ang manok na pailan-ilang din piraso. Pero okay lang din yan kasabo. Kahit ilan lang mamanukin natin dahil basta kahit quality yan o winning line, wala naman basihan yan. Dating sa labanan, sa malakihang sabungan, pag doon tayo sa mga tuhak pipe, hindi kupada, doon naman talaga sa malaking sabungan tayo, lisensyadong sabungan maglaban-laban. Sa ngayon, wala, di naman basihan yan kasabong na porket backyard version lang tayo, maliit na manukan lang tayo, hindi tayo pwedeng lumalaban sa malaking hana farm. Kasi sabi ko sa inyo, nandito naman din sa atin na mga backyard birders ang totoong dugo din quality, linyadang mananalo, winning line na manok din. Ang pinagkaiba lang sa atin, tinawag lang tayo backyard birders kasi nasa maliit na lugar lang din tayo at saka hindi tayo milyonaryo. May konti tayong pira pero hindi tayo milyonaryo, hindi bilyonaryo tayo. Kaya ang backyard birders lang tayo, pero kaya naman natin na pumapusta ng mga manok nating alaga sa abot kaya lang din sa bulsa natin na gusto natin na ipupusta. Yan lang kasabong ang totoo, kasi ginagawa ko yan. Ang pira ko nga pangsugal sa manok ko na ito, pag pwede na ilalaban, nakalaan, nakabudget na yan sa kanya. Iba ang budget sa pagkain, pang pamilya, iba ang pangsugal ko talaga. Pag pangsugal ko lang sa manok ko nga pira, hanggang yan lang talaga sa pangsugal ko yan ng manok. Nasa akin na yan, kung isulod-ulo ko man yan, nasa pagdala ko na yan, sa akin na isip kung paano ko
isusugal ang pira na para sa pangsugal pang manok. Yan, sabong. Kaya natin yan, lahat na backyard breeders, kaya nating lumalaban din kahit saan galing na farm yan, basta magkasundo sa parada sa pustahan. Yan, totoo kasabong. At saka, itong mabigay kong tip sa inyo, na ang manok natin, basta ulitin ko ito sa inyo, di tayo magpahuli, di tayo magpabaya sa alagaay sa manok. Kasi kung anong mayroon na pagkain man sa malaking farm, gagawin din natin sa ating mga manok kahit backyard breeders lang tayo. Di natin mapabayaan, ulitin ko sa inyo, mula pagkasisiw hanggang sa paglaki, hanggang sa pwede ng ilaban natin, hindi sakitin at saka malusog, mabigyan natin ng saktong alaga, vitamins, yan number 1 yan. Di tayo matakot, di tayo kabahan na makaharap natin ang mga manok din na mga malaking farm. Kasi sa manok, halos parehas lang ang manok, kasabong may kamatayan. Yan. Walang malaking breeders na makaharap sa backyard breeders hindi tinalo. Tinalo din yan. Yan totoo kasabong kasi ang madalas na makasilat sa mga malaking farm backyard breeders na manok, ang karamihang tinawag makasilat. Yan totoo kasabong. Kasi sa kadami ko ng pinagdaanan sa labanan, sa probinsya pa ako, ang makadisgrasya nga makasilat sa ating mga manok na quality, yung mga mistisuhin, ayan ang nakakasilat, karamihang mangyayari yan. English, ang dami mo ng panalo, winner, ano ka na, magsa-champion ka lang, halimbawa 3 cocks, kasi nasubukan pa sa amin yan. Kahit dito sa Metro Manila, buhay pa ang bus ko, nagde-derby kami. English, magcha-champion na lang, halimbawa 3 cocks ang labanan, panalo ka nagdalawa, masisilat ka pa sa last mong pang 3 nga manok. Ang makasilat karamihan, yung manok hindi kagandahan, mga mistisuhin lang, karamihan na ranasan ko yan. Kahit sa Montalban ng derby, yung kagawad namin doon sa Montalban, ulitin ko sa inyo, ang manok niyang binili ng 15,000 sa malaking farm, imbis pa-champion na siya, na tinawag na sila pa siya, tinalo lang ng binabaing at tagalugin lang yun, malaki lang ang ulo, isang pitik lang ng binabae, patay kaagad, kilikili kaagad yung manok niya, nagkapresyo ng halagang 15,000 entry niya sa derby na yun. Isipin nyo, kasabong kayong di natin masasabi, wala sa hitsura, na ulit-ulitin ko sa inyo, wala sa hitsura ang ipananalo sa manok. Ang tari o magaling bumato ng palo, yan ang nakadisgrasya kung tamaan kaagad sa pilay patay, pilay tari o kaya kili-kili ang manok. Kahit asa ang galing ng farm yan kasabong, matatalo din yan. Yan totoo kasabong, kasi ang lahat ng manok, kahit ano ka quality, may kamatayan, kaya may talo din yan. Kaya hindi natin alam kung alin ang manok na magtalo sa manok natin at alin manok na talunin din natin sa manok natin. Kaya tinawag mahiwaga ang sabong. Kasi ulitin ko sa inyo, bawat isa kasabongero, hindi natin sure ang makalaban ng manok natin. Sa tingin natin sinigurado ha, kasi nasubukan ko na yan. Lamang ako, matangkad sa akin, malaki, magula. Pero nasilat din ako, natatalo din ako, nasamhan din ang manok ko, nagpilayan agad sa bandang may tarihan. Baling-bali iyan, tutong masabong wala nang ipatay. Kahit tatagal man ang laban, pero darating din tayo din talaga matatalo sa araw na yan. Yan totoo. Kasi dito sa pagmamanok, yan totoo. Hindi ito hanap buhay, ulit-ulitin ko sa inyo, lalo kayong mga pabuhay pa lang. Libangan lang to para sa akin, sa aking opinion lang ito. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag sanang gawin nyo ito nga bisyo nga araw-araw naglaban ko ng manok. Ulitin ko sa inyo, pamilya muna bago tayo magsasabong. Kung maliit lang ang income natin, ang budget natin, unahin muna natin ang ating pamilya. Tapos mag-ipon-ipon tayo panglaban sa ating manok. Huwag nating isagad-sagad masyado, kasi ang totoo, ang sabong hiwaga. Pagdating sa sugal,
Dalawa lang ang mapuntahan natin. Manalo tayo kung araw natin yun. Pero kung di para sa ating araw na yun, matatalo tayo. Kahit ano kagaling ang manok natin, kahit ano ka-quality, kahit anong ipakain pa natin na vitamins, conditioning niyang mamahaling patuka. Kundi talaga para sa atin ang araw na yun, talagang matatalo tayo. Pero kung araw natin yun, madali lang din patayin sa manok nating magaling na pumatay ang manok natin kasi winning line quality, ang manok na winning line quality, sakto sa alaga. Pag siya ang manalo, talagang magpakita gilas kasabong yan, halos hindi paganti palo ang kalaban yan. Yan totoo kasabong, kung makaganti man yan, talagang hirap na kasi ganun ang manok na quality, sakto natin sa alaga, yan totoo. Kung tayo ang makauna, pag magaling maglaro ang manok natin, mahirapan ang makabawi ang kalaban kung araw natin yan. Pero kung ang manok na mahinang klase, kung mananalo man yan, wasak-wasak ang katawan, kung minsan mahirapang mananalo yan, kung minsan tatabla pa nga sa pagdating sa basa. Hanggang dito muna ako kasabong sa araw na ito muna ang maibigay ko, ma-share po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-support sa aking channel. Thank you talaga. Thank you, bye-bye.